Okay, Viber na. So ngayong umaga tayo po ay pinaunlakan ng napakagandang ngumiti talaga. Itong pinakamaganda sa DOH I rest my case. Attorney, Mr. Speaker. Pinakamaganda po sa DOH ang ngiti. Kaya naman siya po ang aming champion for oral health, si Dr. Yusek Emeliza Perez Chong. Hi, Yusek Molly. We call her Yusek Molly. Hi, Yusek Molly. Good morning, Tina. Good morning, Sek. At saka ang bait ni Yusek Molly kasi ngayon, Sek, birthday niya. Happy birthday to you. So, Ilan ano po? taong ka na? 28? Yun, sabihin ko 27. Sir, 38, sorry po. 38. Di ba ang ganda ni Yusek Molly? Talagang super bagay. And siya po ay isang dentista. Kaya kung kayo po ay may mga katanungan, go ahead. Ipadala nyo po sa amin yan at tutulungan po namin kayo para po maging matibay ang inyong ngipin, anong tawag dito? Kaaya-aya ang inyong oral health dahil yan po ay may kinalaman po sa kalooban po ng ating katawan. Kumbaga, yung ating pinapasok sa bibig, syempre, may kinalaman po yan, may epekto po yan sa ating katawan. Kaya kung hindi din po natin inaalagaan yung oral health, nako, meron din po yung epekto. Okay po, so ang una ko pong tanong kay Yusek Molly, gusto nyo po, Sek? Tanong na tayo kay Yusek Molly. Oh, go ahead. Pero gusto ko sana sabihin, I think sa tagal ko sa kaalaman sa DOH, wala pang naging undersecretary na dentista. Oh. I think Yusek Molly is the very first undersecretary of health that is a dentist. That's nice. Hindi, kasi oral health is part of overall health. Yes, yes, of course. Oo. Siyempre, in fact, hindi ka magiging healthy kung hindi maganda ang ngiti mo. Exactly. You know, we need that dentist to have our beautiful At saka smile. po, marami po sa ating mga kababayan na may problema po talaga sa oral health. Correct. At konektado po yung kanilang pangkalahatang kalusugan dahil po sa kanilang nararanasan sa kanilang Tina, oral health. ang oral health is a major problem. Dental caries will one of the highest in the world. Our children. Hindi ko, baka alam niya yung statistics, but I know I read it somewhere. Isa tayo sa pinakamataas na dental caries. Yung bulok ng ngipin sa mga bata. Naku, di ba sinasabi nga po ng mga matatanda, ano yun? Yung parang ang pinakamasakit na mararamdaman mo ay yung sakit ng ngipin. Oo. Parang yung pag masakit ang tiyan mo, medyo kaya mo pa. Tapos kung masakit ang ulo mo, medyo kaya mo pa. Pero kapag ngipin ang masakit, talagang buong katawan mo, naku, affected. Hindi ka talaga maka-function. Hindi ka pa makakakain. Pagkatapos may komplikasyon pa yan. Yung dental caries, nagkakaroon ng mikrobyo, pwedeng pumunta sa dugo mo yan. Pwedeng umakyat sa utak mo, pwedeng pumunta sa puso mo. Ganun kalala. Ganun kalala po yan. At pinag-uusapan po natin itong oral health dahil ngayong Pebrero po ay hindi lang puro Valentine's ngayon din po ay Oral Health Month. Yan po ay sineselebrate natin kaya pinapalakas po natin yung ating health literacy about oral health. So ito na, dadako na ako sa mga katanungan ko para kay Yusek Molly. Yusek Molly, kapag po, ilang beses po ba dapat sa isang taon nakakakita ang isang tao ng dentista? At bakit po? Ideally po kasi, dapat twice a year. Talaga sinasabi nila every 6 months. But there are patients or may tao po na mabilis mag-produce ng plaque. Dahil ito po ay nakukuha din naman sa saliva. There are certain, may content ang saliva na may iba mabilis, sinasabi namin, plaque former ka. So, yun yung isang problem. So, if you know na plaque former ka, dapat at least every 4 months. Yan yung pagkangumiti sa'yo, parang may tinga-tinga pang puti dun sa ngipin niya, no? Tsaka marami, I mean, even hindi lang ordinaryong tao. Nakapag-aral, minsan, ang daming... Mayaman, mahirap. Yeah. So, it's like a matter of maybe practice, habit, and hindi masabing education second. Ano yung hindi nagsisipilyo? Hindi po. O Talagang yun? merong tao na... Platformers. Yes. I So, syempre, parang kami, nung naging dentista po ako, ang tinitingnan ko sa tao talaga bibig. Oh. I don't look at the eyes. Tinitingnan ko yung ipin. Yes. Kasi parang, pagka marunong ka mag-alaga ng ipin, then basically, you know how to take care of yourself and to take care of others. So, twice a year dapat. Dapat. Pinaka-konti yan. Yeah. Dapat twice a year. So, dapat SEM 1, SEM 2. Dapat bago mag-Burr month, dapat February, at saka bago mag-Burr month. Kasi pag Burr month, maraming gala. Dahil, dahil magpapasko. Pero usually po, ano bang tinitignan ng doktor? Siyempre, yung plaque.
Pero ano po bang itsura ng plaque? Nakikita na po ba yan sa pang-araw-araw na pagsisipilyo? Kumbaga kahit kami po na ordinaryong tao, mapapansin po ba namin kung may plaque na o talagang makikita lang po ito pag nagpakita na kami sa dentista? Kung very observant ang tao, syempre pag nag-toothbrush ka, meron kang additional na something dun sa junction ng ngipin at ng gilagid. Ng gums. So, yun yung normally nagkakameron ng plaque. At yung may mga spaces, doon naiipit yung plaque. So, minsan siguro, denial stage na, ayaw ko lang magpunta sa dentista because they have a very common notion na nakakatakot magpa-dentista, bukod sa mahal. But, ngayon naman, hindi na siya ganun kamahal. It's very affordable. And if you do it like every 6 months, hindi magbibuild ng malaki yung plaque. Mahirap siyang magtanggal ng plaque, ha? When I was practicing actively, mahal ang charge mo doon sa talaga. Kailan kayo huli nagpa-dentist? Mga 5 years ago, mahal ka tang sisingilin. Kasi mas mahirap. Hindi nababalik yun. But they feel the difference, ha? Even ikaw, if kaka-cleaning mo lang, iba po yung Iba talaga. Iba Oo. yung pakiramdam. At saka alam kong matagal na akong di pumunta kasi ang tagal magtrabaho ng dentist. Siguro talagang tinatanggal niya lahat ng plaque. Normally, 30 minutes nung I was Yes. practicing, 30 minutes ang isang procedure ng OP, oral prophylaxis. Oral prophylaxis. But if it goes beyond 30 minutes, ibig sabihin, madami kaming tinanggal. At saka dito sa mga molar yan nagtatago. Sa bagang. Yes. Hindi nakikita. No, di mo nakikita. So kapag nagpunta sa dentista, ang unang tatanungin, kailan ka huling nagpakita sa dentista mo? Pero okay lang po ba na nagpapalit ng dentista? O naman po. Because as long as they keep the records. Kasi in fairness ang ngipin, hindi siya nasusunog. During the ozone, if I may share, Yun ang nasunog yung mga tao. It was trimmed down to 11. And yung isang professor po sa UP who's in charge of forensic sought our help kasi first year proper ako noon. So very vivid sa utak ko pag sinabing first molar, lower. Alam namin Nabis ko na eh. itsura. Akala ko 28 ka lang. Oh, di ba mo? Akala ko fresh grad si Akala ko 28 lang siya. Sir, Oh, so, 38 eh. Panahon ko yun eh. Disco yun eh. ozone. Disco era yun. Estudyante pa po ako noon. Sige. Estudyante ako noon. So hindi, kumbaga parang yung ngipin, isa yan sa pinakamatibay na bahagi ng katawan, hindi siya nasusunog. So kahit sino po ang dentista na makakita, yun at yun ang makikita niya. Depende na lamang po kung kayo po ay masipag nga magpa-dentista o kung kayo po ay talagang masipag sa paglilinis ng ngipin. Pero Yes, pero may mga dentist na hindi nagma-mouth exam and they don't, hindi nila chine-check yung eksaktong ipin na nandyan. Like, kunyari, pupunta ka sa dentist, may chart ka lang na ito yung ginawa. But yung landscape ng bibig mo, hindi Hindi lahat ng titignan. dentist nag-mouth exam. And sa amin may, kunyari, ang feeling mo ay composite, nakalagay sa amin yan, CO. Kapag ang feeling mo ay amalgam, AM. Pag ang feeling mo ay GIC, alam namin. Kaya pag na-deads ka, yung bibig mo, ay GIC, ito yung pasyente ko. so pagkakakilanlan din ba base po sa characteristics ng inyong ngipin. Yes. At yan po ay unique sa bawat tao. Yes. Okay. So doon po tayo sa plaque. Edi natanggal na ng dentista yung plaque. Ang question po ay gaano po ito kabilis na bumalik? Kasi po lahat ng tao ay nagkakaplak. Kasi Yes. kumakain tayo, di ba? Ginagamit natin araw-araw yung ating ngipin, yung ating bibig. So kapag po natanggal na po ito, gaano po katagal bago po ito mamuo ulit? Kasi matigas po ito, no? Yung Yes, plaque, hindi yes. siya basta-basta natatanggal ng toothbrush. If, kunyari, natanggalan ka ngayon, tapos itong the next 6 months, nagpa-cleaning ka ulit, hindi siya magbe-build up ng ganun. Only if you really miss a dental appointment for oral prophylaxis na mga more than a year. Yan. Pero nga, sabi ko, may plaque former. Ako, may mga pasyente ako, kaka-UP lang natin. Mga 4 months ago, meron na naman. Okay. Another question po bago ko ibigay kay Sected. Yung pagbuo ng plaque o yung quality ng ngipin, bumababa ba? Parang nagiging mas, kasi sabi nyo po, napakatibay ng ngipin, hindi nga yan nasusunog eh. Pero yung quality po ba ng ngipin, habang tumatanda ka, mas nagiging marupok?
Kasi bakit po ang napapansin natin, yung medyo may edad na, parang mas manipis o kaya mas may kulay, pero kapag mas bata, parang mas makapal siya, mas maputi. So meron po bang connection ang quality ng ngipin habang tumatanda or sa edad? Part kasi ng ating, it's a physiologic thing, na pag kumakagat ka, nagkakaroon din ng attrition. Ibig sabihin, may portion ng ipin na talagang nauupod. So, yun yung mga nagkakaroon ng, kung may enamel yan, sa sobrang kagat-kagat, enamel po yung pinaka first layer ng ipin. Minsan sa sobrang mali yung bite, yung ipin po kasi sa harap, hindi dapat nagtatama. Ito ay dapat nasa ibabaw ng ngipin sa ilalim. Hindi dapat pantay. Hindi siya ganyan. Yeah. Oo. So, dapat medyo ganun siya. nakaungus Oo. yung taas. Yung ngipin lang po sa bagang, yun dapat ang nagtatama. Kasi sila po yung pangkain eh. Sila yung panguya. So, hindi ka pwedeng dito ngumunguya. Dapat ang nguya mo dito. So, may ibang occlusion, may ibang pagtama ng ipin na may tama somewhere, which is wrong. But because it doesn't bother you or parang, ay, ganyan naman yan, normal yan, hindi mo yun papansinin, numinipis po talaga yon. Ang isa pang numinipis habang tumatanda is yung part ng sa may gilagid. Yung portion ng ipin sa may gilagid. Ito po ang pinakamanipis na portion ng ipin. Why? Because maliit yung content ng enamel dito. After enamel, cementum na. Yun yung pangatlong layer. Konti ang dentin doon. Ngayon, may ibang tao na gigil mag-toothbrush or ang gustong sipilyo yung very hard. Yung matigas. Di ba? Yung iba ganon. So, sobrang ngaragbag supilyo, tumataas po yung gilagid. Yun yung tinatawag natin na recession. Tumataas yung gilagid. Yes. Kaya- Nangyari sa akin yan. Oh. Yun ang gusto kong toothbrush, yung matigas na bristle. Tapos para tanggal lahat ng Yun ang tinga. feeling kasi ng iba, Sek, na di ba? malinis, oo. So- nangilo yung ngipin ko. Turns out, yun nga yung enamel, na-erode na pala yung Yes. enamel, naka-expose na yung dentin. Eh, yun na yung nerve. Nerve na Malapit pala. na po yun sa nerve. Nerve na, kaya uminom lang ako malamig na tubig, talagang ngilong-ngilo ako. So, they had to root canal that kasi tinry i-save, pinastahan. Yes. Hindi siya Wala kakapitan rin. ng Hindi pasta na. kasi Hindi na nag-work. Walang... Natanggal din. Kasi nilalapat mo lang na gano'n eh. Yes. Unlike pagka i-burn mo, nagkakaroon ng retention yung mga pasta, hindi natatanggal. Dito, hindi ka pwedeng mag-drill at maggawa ng retention kasi manipis na portion na siya. I see. So kailangan pala malambot yung toothbrush na Yes. ginagamit. Wag po kung kayo, tingnan niyo po yung mga toothbrush ninyo sa mga banyo po ninyo, ha? Kung yung toothbrush niyo, yung nakaganon na, yung nakasabog na, Yung bugal. yung yung sabog-sabog na, natatawa ako, my gosh. Hindi po tama yun. Dahil nababawasan po yung enamel. At tinuruan ako ng ibang stroke. Kasi yung stroke ko pa ganun. Yung, di ba, yung ganun, nung bata pa ako, ganun na yung stroke ko, papasok, palabas. Mali pala yun. Pag bata kasi po, ang sinasabi natin, paikot. Yes. That's the way to brush yung ngipin ng mga bata. Pero pag nagkakaedad, yun yung tinatawag nila na walis-linis. Ganon. Ganun na yung tinuro sa Parang akin. naglilinis. Tatanggalin. But importante na very gentle ang pagbabrush. Hindi ka pwedeng nanggigigil or Yeah. very light. Yes, Yan. okay. Malambing Ganyan ako, nagigigil talaga ako. Teka, eto, ang dami na nating Viber message. Question lang po ipasok ko lang to. Normal po ba, Yusek Molly, na kapag nag-toothbrush ay may dugo? Pag hindi siya normal. Dapat talaga walang dugo pag nag-toothbrush. Ibig sabihin, napadiin yung toothbrush mo or meron kang existing gingivitis or periodontitis for it to bleed. Ano po yun? Yun, di ba sabi mo kanina, pagka nagka-plaque ka, ano na ang nangyayari? Hindi lang kasi yung ngipin ang naaapektuhan ng plaque. Ang plaque, ang naaapektuhan yung gilagid. Kasi imagine mo, ito yung ipin mo, ito yung gum. Pag nagka-plaque, didiinan niya yung gilagid. Yung gum, So, bababa yun. So, kada baba nun, dapat makaka-recover siya. Aakyat Kung siya malaki na yung naidiin ng plaque, malaki yung i-recover ng gilagid. So, pag hindi naka-recover yung ipin, gingivitis is sa gilagid lang, Sek. Pag Hindi siyang napunta na siya sa ngipin. buto,
periodontitis na yun. Infection Doon at yung inflammation. umuuga-uga na yung ipin kasi yung bone ang nag-hold sa ngipin. So pag may infection na di yung bone, pwede na mag-goodbye ang ipin. Naku, nakakatakot naman po yan. So, titignan po ninyo ha, yung mga sintomas na yan pag po kayo ay nagsisipilyo. At dapat po, sa una, nakakuha na tayo ng tip, dapat po ay marahan lang yung pagbabrush at saka dapat po paikot. Hindi Pagbata. Pagbatanda, parang pawalis. winawalis. Parang walis. Wawalisin mong ganon. Tapos dapat po 2 beses sa isang taon tayo nagpapatingin sa dentista. Mamaya, alamin natin kung meron po ba tayong mga benepisyong makukuha mula sa PhilHealth para tayo po ay mas maging masipag sa pagpunta sa ating mga dentista. Ito po, sabi po ng ating viewer na nag-Viber sa ating Viber number, si Tita Dina ng Makati. Magandang umaga po, ilang taon dapat na magsimula magpa-check up ang isang bata sa dentista? Good question. Kasi yung iba, parang late na nagpapa-check up dahil, kumbaga, mabubungi pa naman yung bata, tapos tutubo pa lang yung permanent teeth, 'di ba? Yung iba nga po parang ginawa niyo po ba sa mga anak niyo 'yon, yung nakatali sa sinulid, yung ang sakit. Nasasaktan ako sa sinasabi ko. Ako nung bata ginagawa ko yun. Yung kinakabit yung sinulid sa sa pinto, tapos Paliwanag natin yun, Molly. Di ba meron kang milk teeth, which is yung teeth ng bata at a certain age, mauuga na talaga yun, tutulak ng permanent teeth. Yun yung, di ba, yung tinatawag natin na ugly duckling stage sa mga bata. Normally at age 6, 7. Pero sa babae, minsan as early as 5. Yung dito sa baba, makikita mo mabubungi siya. So may ibig sabihin may kasunod kasunod na siya. Oo. Tapos after nung baba na lower na front na yung dalawang incisors, susunod nung taas. Pero ang hindi po alam ng marami after nitong lumabas, yung ngipin dito sa na baba, may kasunod, lumalabas na din po yung first permanent molar na walang tinatanggal na milk tooth. Oh. So yung bagang. Yung bagang, yung first molar. Kasi yung first molar, wala siyang tatanggaling ipin eh. Correct. Itong mga ngipin natin sa harap Sa baba. ng mga bata, may tatanggaling ipin yan. So pag age, 5, 6, 7, nag-a-appear na rin yung first molar na wala siyang tinatanggal na permanent. So, anong nangyayari? Akala na marami, ay, milk teeth pa lang yan. Yung nandyan dito natin sa bagang na dalawang pala. bagang. Yung pala, permanent na. Kaya, yun ang kadalasan nawawala sa mga bata ng maaga. So ang bagang pala, ay yan na yon. Yeah, iyan na yan. Hindi siya nabubungi. Hindi po hindi napapalitan ang bagang. So kapag nakita nyo na may bagang ang inyong ang inyong chikiting, hindi na yan matatanggal, yan na yon, permanent. So ang nabubungi lang yung nasa harap. Yung mga ngipin natin sa harap. Pero ang una po talaga is the first lower 2 incisors. Kaya ang nakakasama din ng hindi to alam ng marami kahit nakapag-aral. Pag natanggal na si first molar na permanent, wala na po siya po yung basis natin for occlusion eh. The first permanent molars are the basis for occlusion. Kaya Yung bite yun, yung yung tamang bite. bite. Kaya yung iba gumaganon. Kasi nawawala yung molar. So, yung ngipin natin also gives shape to our face. So, hindi mo kailangan ng mga Botox. at saka yung filler. Pagka kompleto yung ipin mo. Kasi yung pisngi, susunod dun sa ngipin eh. Babagsak. Yes. Kaya yung iba, Nakababa. kasi walang mga baga. Okay. So, balikan lamang po natin yung katanungan. Sino nga yun? Si Tita Dina ng Makati. Anong age po? So, kung ang bagang ay hindi napapalitan at kung ang bata ay lumabas na yung bagang niya, hindi na yan. So, iingatan nyo po, hindi yan dapat magkaroon ng sira kasi hindi na yan mapapalitan yan na yon. Yeah. So ano po yung ideal age na dapat start na ng bata na magpunta sa dentista? Sa amin po, as soon as meron ka ng ipin, dadalin mo na. Permanent. No. Kahit damit yung- para din na hindi natatakot ang mga bata sa dito sa dentist kasi normally pupunta pag may masakit. Tapos yung sira-sira, may itim-itim sa ngipin. Yun lang yung
parang isip ng marami, tsaka ka lang pupunta sa dentist. But no, yun, as early as meron ka ng ipin, check up lang. It doesn't matter na may gagawing procedure. Okay. So, nagiging a habit ng bata to see the dentist. Yes. Ito naman po sabi ni Roger ng Las Piñas, bakit po kaya nagdudugo ang gilagid ko? Ayan na nga, tuwing magsesepilyo ako. Kuya Roger, meron kang gingivitis or periodontitis. So, it's very essential sa'yo na pumunta sa dentista. Nagagamot po yan. Huwag po nating hayaan gumabi siya dahil pag dumudugo po ang gilagid, eventually, pag hindi mo nabantayan, pwedeng mag-fall off lahat ng ipin mo. So, Kuya Roger, marami po tayong DOH hospitals na merong libreng dental check-up and treatment. Punta ka lang po. Speaking of that, Sec, pupunta na ako doon sa meron po bang coverage ang PhilHealth sa dental services? Alam mo, last year, for the first time, ako yung chair ng Benefits Committee, nakita namin yung proposal. At inaprubahan naman agad yan. 1,500 kada member ng PhilHealth. Pwede siya ng cleaning, cleaning, extraction, at saka ano pa yun? Fluoride varnish. Fluoride varnish. At Yung saka prevention yun, yung paglalagay ng fluoride. Pit and Tumulong si Yusek Molly doon. Para magkaroon ng Para ganong, magkaroon tayo ng ganong para kwento ma-expand mo yung nga. benefits. Actually, ganito yung nangyari doon. May nag-o-offer lang for the entire treatment ng 244. Siyempre, nawindang ako. Nagalit ako. Parang, ano ba yan? 244 sec, di ba? As in 244 pesos. Yeah, yun ang gusto nung isang mambabatas nung time na yon. So ako naman, lapit ako kay Sec, hindi naman po pwede to. Sabi ko gano'n. And at least Sec understood na, okay, sige Molly, mga 1,000. Sabi niya ganun sa akin. So we ended up Sec as 1,000. 1,000, yes. Okay. Oo. So sa 1,000, meron kang dalawang cleaning sa loob ng isang taon. Okay. Siyempre, before that, meron kang check-up. So, iki-cleaning ka. Pagka-cleaning sa'yo, kung ikaw ay bata, pwede kang i-fluoride. Actually, sa matanda, I also encourage mag-fluoride set. Para saan po ang fluoride? Pinapatibay niya yung ipin. Okay. Diba? Okay. So, ang problema lang sa fluoride sec, hindi ka pwedeng kumain or uminom ng water once you apply fluoride. Mga 2 hours to maximize the benefit. Ngayon, dahil nga nabanggit natin na yung bagang na nag-e-erupt lang basta na walang natatanggal na milk tooth, sinama na din po natin yung pit and fissure sealant. Din sinasabi natin na nilalagyan ng parang Pasta. parang pastang manipis, parang Vulcasil doon sa ngipin para hindi siya masira ng maaga. So kahit walang, ano pong tawag? Pit and fissure sealant. Pit and fissure sealant. Yes. So pero kahit wala pong butas, lalagyan? Yes. Oh. Actually, that's ideal for dun sa walang sira. Para poproteksyonan mo siya kasi siya yung pinakamaagang nandyan sa bibig mo eh. So siya din yung Pinakapagod. pinaka din mataas ang chances na masira siya ng maaga. Kumbaga parang gulong, Sec Prevention. and Yusek. Parang Yes. gulong na bago ka umarangkada o dahil alam mong mapupudpud yung gulong mo over time, lalagyan mo na ng kumbaga parang cover para hindi siya madali na mapudpod yung iyong bagang. Para mas maganda analogy, Tina, yung sa pintura ng mga kotse. Yes, yun. Ayun. Naglalagay sila ng anong tawag Ceramic. doon? Ceramic, Yes. yun. Nagpapaceramic ng pintura ng kotse. Makintab, tapos hindi siya na-apektuhan ng kung ano-ano. Kahit ulan siya, di ba minsan Ganun lang. nagkaka-mark yung mga sasakyan, yun yung ceramic na uso ngayon. So, ito, yun din. Parang Parang nilalagyan ganon. natin siya ng ceramic sa ibabaw. At pag, may fluoride din yun. Yung nilalagay natin Papatibay na din. pit and fissure sealant, may fluoride din. Okay. So, nagsushoot siya dun sa loob ng grooves ng ipin at it makes the tooth stronger. So 1,500 po. 1,000. 1,000. So ang yung sa PhilHealth po. At nagpapa-accredit pa kami ng mga dentist ngayon. So, kailangan magpa-accredit ng mga dentista na willing to accept patients na re-reimburse sila ng PhilHealth. Okay. Para sa ospital, di ba? Yung mga ospital, PhilHealth accredited. Okay. So, expanding yan, hintayin natin yan, aprobado na ng PhilHealth yan. Ang next part is implementing it. Okay. O tingnan nyo, meron palang dental services. Gusto ko yun na i-avail ko yun kasi kapag po natanggal ang bagang yun na yun. At saka kapag yan po talaga ang nagkaroon ng sira, naku, napakasakit po talaga, mahirap po talagang gumalaw. Ang dami po Yusek Molly, ang ano nung ating Tina, topic. tanong ko yung susunod. Sige po, yung susunod. Si Edwin ng Caloocan, maganda yung tanong niya eh. Nahihiya po akong magpunta sa dentista kasi may
bad breath po ako. At ano po ba ang dapat gawin? Ayan, bad breath is another condition na oral health, reflects oral health. Opo. Kuya Edwin, gusto mo ako ang titingin sa'yo? Ayan, Hindi ko iisipin na Grabe ikaw si naman. Kuya Edwin. Parang di kahit ba? ako yung pasyente, mahihiya ako Diba? kay Yusek Molly. Huwag mo na sabihin na ikaw si Kuya Edwin. Titingnan po natin ang iyong ngipin. Kasi talaga naman pag may bulok ng ngipin, nakaka-bad breath naman talaga, Sek. And kami, ako very, very strong ang aking pag-amoy pag may bad breath ka. And nahihiya ako pag yung aking colleague ay meron. Iwas ka talaga eh. Or, Yeah. hindi Pero- ka hihinga. Pero Yusek Molly, bukod sa sirang ngipin, so kapag medyo may amoy ang hininga, palatandaan na baka may sirang ngipin niya. Pero Yes. palatandaan din po ba yon na may sakit siya? May iba siyang sakit? Siguro dun sa internal niya, Yun yung organs sir na niya. Yes, sinasabi well, sa- na GERD. Meron namang GERD, yung esophageal reflux reflux. yun, gastroesophageal reflux. Yung muscle dito sa stomach mo, lumuluwag. So, madalas ka magdighay. So, madalas maamoy yung what's inside your stomach. Yung acid. Yes. Acid and everything. So, nakaka-cause din ng bad breath. Meron din a lot of diseases that changes your chemical condition. Ano yun? Parang lumalabas din yung amoy na yun, yung may liver disease. Meron kang fetor breath, parang alcohol, parang uminom ng beer. Even Sek, yung diabetic cat, alam mo Diabetic, mataas yung oo. sugar. Alam ko Tumataas din. may amoy na certainly for diabetic patients. Okay. So, yan din po ay kailangan matignan. Kumbaga, yung oral health po natin, alarm din po ito kung may nangyayari na sa ating katawan. Kasi Correct. parte po ng oral health yung amoy ng ating bibig.